Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, June 27, 2025. Ako si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Kapag sinabi na ang magpoproteksyon sa inyo ay pulis, ay yun yung mga involved sa patayan. Kaya yung diskumpiyansa kumbaga. Abogado ng mga biktima ng war on drugs nangangamba sa kaligtasan ng mga testigo kung isa sa ilalim sila sa Witness Protection Program. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Palasyo muling bumanat sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya pro-China. Hinihinalang kaso ng human trafficking kung saan sangkot ang 14 anyos na biktima na iligtas isang bugaw at Chinese national arestado. Dating kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Maguindanao, kumusta na nga ba ngayon matapos ang mapait na kaguluhan noon? Sa iba yung balita, 6 na individual sugatan sa sunog sa isang tren sa Socor. At pangalawang corona para sa Miss Supranational 2025, masusungkit na ba ng pambato ng Pilipinas na si Tara Valencia? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nangangambang abogado ng mga biktima ng war on drugs na si Cristina Conti para sa kaligtasan ng mga testigo kung isa sa ilalim sila sa Witness Protection Program. Ayon kay Conti, posibleng malagay sa alanganin ang buhay ng mga witness kung mga pulis din ang hahawak sa kanila na nagsilbi sa ilalim ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Balitang A to Z, hatid ni Ace Cruz. Una, hindi pa naman kami nag-uusap eh. It was just a public statement, so hindi po namin alam yung parameters. Kailangan naming usisain. Nilinaw ni International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa Department of Justice. Isang araw matapos sabihin ni Justice Secretary Boying Rimulya na tinutulungan ng pamahalaan na may pasok sa Witness Protection Program ang 4 na witnesses sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Aminado si Conti na may pangamba sila sa kaligtasan ng mga witness. Hindi sila komportable per se na kausapin ang prosecutor na dating nagsangkalan sa kanila. Kasi yan ang mga nagsampa ng mga kaso na related sa war on drugs. Sa kabilang banda, kapag sinabi na ang magpoproteksyon sa inyo ay pulis, ay yun yung mga involved sa patayan. Kaya yung diskumpiyansa kumbaga. Dagdag pa ni Conti, ayaw nila mapagitnaan ng awayang Duterte-Marcos. Pero yung specifics na, we understand that this is the Marcos administration offering. And we would not want to be pawn in the Marcos versus Duterte rift. And for us, ang kaso kasi ay hindi Marcos Duterte. People of the Philippines or people of the world versus Rodrigo Duterte. Dumistansya Malacanang sa pahayag na ito ni Conti. Siguro I rather not comment to the reaction of Attorney Conti. Gate ni Palace Press Officer Claire Castro, tungkulin ng gobyerno na tulungan ang sinumang Pilipino. Ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. Pero giit niya, Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. lalo't wala pa rin anyang kautusan ang Pangulo na magbalik ang Pilipinas sa ICC. Ukol naman sa hiling na interim release ng kampo ni Duterte sa ICC, sinabi ni Conti na malabo pa ito mapagbigyan lalo't malalagay anya sa alanganin ang integridad ng pag-usik sa kasong crimes against humanity laban kay Duterte. May kapasidad siya, may kapangyarihan, at may history, may kasaysayan yan ng pag-obstruct yung proceedings, lalo na yung investigasyon laban sa kanya. Kumpiyansa si Conti na magdedesisyon ng International Criminal Court sang-ayon sa batas at mga ebidensya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kaugnay na balita, nilinaw ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi niya sinabi na tumanggi ang bansang Belgium na magsilbing host country sakaling mapagbigyan ng ICC ang hiling ni interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan mismo kay Conti,
makaraang lumabas sa ilang reports na tumanggi na aniya ang Belgium. Pahayag ni Conti, pawang nahaharap sa kasong paglabag sa Administration of Justice ang tinutukoy aniyang pagtanggi ng Belgium na kanlungin ang ilang ICC detainees na ginawaran ng interim release. Naghain ng 37-page na tugon ang House prosecutors sa naging sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case laban sa kanya. Ayon kasi sa kampo ni Duterte, walang bisa ang impeachment complaint dahil labag ito sa konstitusyon at hindi dapat higit sa isang impeachment complaint sa isang taon. Iginiit ng House panel na hindi maaaring ibasura ng impeachment court ang mga artikulo ng impeachment. Sinabi ng impeachment clerk of court na si Renato Bantog Jr. na maaari pang maghain ng karagdagang pleadings ang mga panig. Matatanda ang naisumite na sa Senado ang kaso noong June 10 pero ibinalik ito sa Kamara para sa pagtitibay ng konstitusyonalidad ng kaso na agad namang sinunod ng mababang kapulungan. Inaasahan naman magsisimula ang impeachment trial sa pagbubukas ng bagong Senado sa July 28. Naghain na ng counter affidavit sa Ombudsman ang kampo ni Vice President Sara Duterte ngayong Biyernes. Isang linggo matapos siyang obligahing sumagot sa kasong plunder kaugnay sa umano'y maanumalyang paggasta sa confidential funds. Inihain ang affidavit ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Wesley Powa na siya ring dating tagapagsalita ng Department of Education. Magugunitang sangkot umano si VP Sara sa humigit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dahil dito, posibleng sampahan ng kaso ang pangalawang Pangulo at iba pa, kabilang technical malversation, falsification of public documents, perjury, pandarambong at paglabag sa konstitusyon. Tinuligsan ng palasyo ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa foreign policy ng Administrasyong Marcos Jr. Giit ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, pro-Philippines si Pangulong Marcos at hindi isusukon ng 1 pulgadang teritoryo ng Pilipinas. Aniya ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang ng may dangal at handang mamatay para sa bayan. Sagot ito ng palasyo matapos itanggi ni VP Sara ang alikasyong siya'y pro-China at igiit na hindi siya panig sa anumang bansa. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Yun lang po. Binuksan na ang kauna-unahang healthcare clinic para sa mga veterano ng digmaan sa Lipas City, Batangas. Tinawag itong Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o VALOR Clinic sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin nito na maghatid ng libreng serbisyong medikal tulad ng preventive care, lab tests, imaging at telemedicine sa mga veterano. Target ng pamahalaan na makapagtayo ng 3 pang pilot clinic sa Taguig, Tarlac at Lucena ngayong taon at palawakin pa ito sa buong bansa hanggang 2028. Nailigtas ng Manila Police District sa entrapment and rescue operation ang isang 14 anyos na dalagita sa hinihinalang kaso ng human trafficking sa Binondo, Maynila na pag-alamang ibinugaw ang biktima sa isang Chinese national. Pinag-iingat ngayon ng pulisya ang mga magulang dahil batay sa impormasyon na kilala ng biktima ang bugaw sa social media. Ang balitang A to C ni Kim Salinas. 606, etatatak. 6006. Kalaboso ang isang bugaw at Chinese national na parokyano ng Panandaliang Aliw sa operasyon ng Women's and Children's Protection Unit ng Manila Police District sa isang hotel sa Binondo gabi ng June 20. Kinilala ang bugaw na si alias Gracia, 18 taong gulang, at ang Chinese national na si alias Lu, 42 years old. Nagkaroon ng rescue operation itong PS3 Women's natin. At nagkaroon ng
pag-amin itong bata sa women's natin na may ganun nga na pangyayari sa kanya. Nakilala ng 14 anyos na biktimang si alias Nene sa social media, si alias Gracia at nakipagkaibigan ito sa kanya. Ayon sa biktima, inalok siya ng mapagkakakitaan para makatulong sa kanyang magulang, ngunit hindi niya alam na ito pala ang magtutulak sa kanya sa kapahamakan. Dumulog sa Police Station 3 ng MPD ang magulang ng biktima dahil 2 araw nang hindi umuwi ang dalagita sa kanilang bahay sa Caloocan. Batay sa impormasyon, ikinasa ang operasyon sa paghuli sa 2 sospek. Silang dalawa kinustuhan namin ng trafficking in person. Yun yung pinakamataas talaga na kaso na sinampa namin sa kanila. At na-inquest na sila nung Saturday. Sa ngayon, nakakulong sila dito sa Manila Police District. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek sa balitang A to Z base sa utos ng kanilang abogado. Paalala naman ng mga otoridad sa mga magulang, kilalanin ang mga nakakaengkwentro ng kanilang mga anak sa social media. Sana makita nila yung mga kinakausap sa social media, na monitor yung anak nila kasi very vulnerable itong mga bata na to. Sila yung nagiging biktima ng mga tao na mapagsamantala. Nasa pangangalaga na ng Manila Social Welfare Department ang biktima para sumailalim sa psychological examination. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inaresto ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation ang 7 na Korean national sa isang condominium sa Parañaque City matapos mahulihang nagpapatakbo umano ng online loan fraud operation. Isinagawa ang joint operation mula gabi ng June 25 hanggang madaling araw ng June 26. Bunsod ng mission order kontra sa 2 dayuhang fugitive na nauwi sa pagkakadiskobre ng scam operation. Naaktuhan ang mga dayuhan na nasa kanya-kanyang computer stations at gumagamit ng pre-written na scripts para sa umano'y illegal na online lending transactions. Ayon sa Korean government representative, bahagi ng international na fraud operation ang modus na ito na target ang mga biktima sa ibang bansa. Sasailalim naman sa inquest proceedings ang mga naaresto na kasalukuyan nakadetine sa NBI Organized and Transnational Crime Division at ililipat sa Immigration Warden Facility pagkatapos ng proseso. The Queens are here! Ginulat lang naman ng K-pop powerhouse na Blackpink ang Blink City nang ilabas ito ang trailer ng kanilang 2025 Deadline World Tour nitong Huwebes. OT4 is really back na isa-isa ngang mag-a-assemble ang mga miyembro ng grupo na sina Rosie, Lisa, Jennie at Jisoo sa 22nd trailer ng kanilang upcoming World Tour na magsisimula sa susunod na buwan. Nagmisulang country cinematic ang atake ng kanilang trailer na kinunan sa maladisyertong lugar. Patok din sa fans ang paggamit ng grupo ng kanilang iconic convertible pink car na may plaka pang Blink. Sa kasalukuyan, nasa 16 na bansa na ang pagdarausan ng much-anticipated world tour ng grupo mula sa Amerika, Europe at Asia. Inaasahan namang madaragdagan pa ang mga ito sa mga susunod na buwan. Susunod, 5 patay sa road crash sa Negros Occidental. At sa Ibayong Dagat, 6 na individual sugatan sa sunog sa isang tren sa South Korea. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Patay ang 5 individual habang aabot sa 20 ang sugatan matapos mawalan ng kontrol ang isang mini dump truck na pagmamay-ari ng Silay City Government sa Negros Occidental ngayong Biyernes. Base sa ulat, sakay ng truck ang mga empleyado ng City Hall na sasali sana sa isang tree planting activity. Agad na dinala sa ospital ang ilan sa mga biktima para lapatan ng lunas at bigyan ng psychological first aid ang mga apektado. Patuloy namang isinasagawa ang investigasyon hinggil sa insidente. Sa Lunes na ang simula ng termino ng mga nanalo sa 2025 national and local elections. Pero patuloy ang Commission on Elections sa pagresolba
sa mga disqualification cases. Ngayong Biyernes lang inanunsyo ng komisyon ang pagpahayag nito sa iproklama na si Benguet Lone District Representative Eric Yap matapos ibasura ang kanyang disqualification case. Samantala, tuloy-tuloy na rin ang preparasyon ng COMELEC para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa Oktubre. Ang balitang A to C, hatid ni Naomi Almohano. 3 araw bago ang pagsisimula ng termino ng mga nanalong kandidato noong 2025 midterm elections, may humabol pang re-electionist na maaring maiproklama. Ibinasura kasi ngayong Biyernes, June 27, ng Commission on Elections 2nd Division ang petition for denial or cancellation of Certificate of Candidacy ni Benguet re-elected Representative Eric Yap. Number one, may technicality issue sa issue ng verification. Hindi verified yung mismong petition. Number two, walang ebidensya halos na nailakip doon sa petition patungkol sa kawalan umano ng citizenship na naturang respondent. At number 3, lumalabas parang mali yung remedyo. Material misrepresentation ang hinarap niyang issue noon matapos akusahan ng isang Franklin Tino na hindi siya natural-born Filipino. Inakusahan din siyang pineke ang kanyang mga dokumento, kabilang na ang kanyang passport. Gayunpaman, mananatiling wala munang kongresista ang Lone District ng Benguet sa Lunes. Dahil 5 araw pa ang hihintayin bago mag-convene ang Provincial Board of Canvassers ng Benguet para iproklama si Yap. Hihintayin nila yung tinatawag na Certificate of Finality and Entry of Judgment. Meron naman siyang karapatan pa yung petitioner na mag-file ng motion for reconsideration. Samantala, tuloy-tuloy na ang preparasyon ng COMELEC para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election sa Oktubre 13. Ito'y matapos ang 3 taong pagkakaudlot dahil sa COVID-19 pandemic at kawalan ng Bangsamoro Electoral Code o iyong framework ng eleksyon. This is not special elections. This is just but a continuation of the May 12, 2025 national and local elections. We will no longer have or conduct registration for purposes of these elections. Hindi na magkakaroon ng another set of filing of certificates of candidacy. Ibig sabihin, parehong automated counting machines, canvassing systems at voting centers ang gagamitin. Ang tanging kaibahan lang nito noong 2025 national and local elections. Kailangan ang balota magkakaroon ng picture ng bawat kandidato ng parliamentary district representatives and logos for the regional political parties. Okay? This is the first time na mayroon tayong isang contest na none of the above. Lahat na rin ng voting centers bibigyan ng Starlinks para sa mabilis na transmission ng resulta. Ngayong Hulyo, nakatakdang magsimula ang parliamentary election activities, kabilang ang mock election sa July 26. Habang sa August 16 ang simula ng deployment ng mga gagamitin para sa October 13 parliamentary election. At sa August 24 naman, ang simula ng printing ng official ballots na siyang gagamitin naman mismo sa botohan. Nasa tinatayang 2.3 million registered voters ang inaasahang makikiisa rito at maghahalal sa 73 seats, kabilang na ang 40 BARM regional political parties, 25 district representatives at 8 sectoral representatives na by appointment ang sistema. Matatanda ang 80 dapat ang total BARM seats, pero inialis muna ang 7 nito nang humiwalay ang Sulu. There is no law yet redistributing or reapportioning the 7 original seats coming from Sulu. Nakikipag-ugnayan na rin ang komisyon sa mga otoridad at law enforcers para sa seguridad at kapayapaan ng parliamentary election. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Mula sa dating kampo ng labanan, ngayon ay sentro na ng pag-asa ang ilang lalawigan sa Bangsamoro Region. Pinuntahan natin ang ilang dating kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF kung paano ito nabigyang buhay mula sa mapait na kaguluhan noon. Mula Maguindanao, narito ang ating Balitang A to Z Special Report. Masukal at malayo sa kabayanan ang daan patungo sa Camp Bushra, Butig, Lanao del Sur. Ito ang isa sa mga lugar na nasadlak sa gyera noon sa pagitan ng mga sundalo at mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF.
Naging battleground din ito ng ISIS at militar noong 2017. Naalala ko, Ramadan yun. Habang natutulog kami pagkatapos ng iftar, so biglang narinig na lang namin ay yung mga bomba na nagsisiputukan na. So agad-agad, hindi na namin alam kung ano yung bibit-bitin namin dahil sa natataranta na yung bawat isa. So dahil doon, kung ano lang yung mabitbit namin, yun lang yung nailikas namin sa mga panahon na yun. Makalipas ang halos 8 taon, unti-unti nang bumabangon ang lugar sa pamamagitan ng kabuhayang ipinagkakaloob sa mga residente. So, nung naturuan po kami na kung paano na yung paggawa ng tinapay, masayang-masaya po ang bawat isa sa amin kasi kahit yun lamang po na pwede na naming magamit sa aming pagninegosyo na kung saan pinagkakakitaan namin at the same time is mas natututo pa kami. Alhamdulillah po kasi itong bakery po is first time po na bakery dito sa barangay po namin. Kaya lang yung Kabilang si Kosain na dating sundalo ng MILF sa mga nabigyan ng mga gamit sa pagsasaka tulad ng mga makinarya at solar dryer. ang talagang pangarap ko noon na sana mawala yung kabuluhan dito sa lugar namin. Kasi kahit na anong plano mo sa buhay, kung nagkakagulo ang bayan mo, hindi mo magagawa. Ang mga ibinigay na kabuhayang ito, bahagi na nagpapatuloy na normalisasyon sa Bangsamoro Region. Isa nga sa mga kampo ng MILF noon, itong Camp Bader dito sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Ang ilan sa mga residente dito nakaranas ng hirap at gulo bunsod ng giyera. Pero ngayon, unti-unti na silang umuunlad sa kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng Bangsamoro Camps Transformation Project, kung saan tinutulungan ng ilan sa mga residente at miyembro na matulungan sa kanilang mga kabuhayan. Dalawa yung naging role ng CFSI. One is as a trust fund recipient. Second is as providing technical assistance to Bangsamoro Development Agency or BDA. Ang Bangsamoro Development Agency to run this Bangsamoro Camp Transformation Project, pinaka-main role namin po sa agency is camp level implementing agency. Target ng proyekto ang 6 na kampo ng MILF sa Maguindanao, Lanao del Norte, Lanao del Sur at North Cotabato. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga kooperatiba, dating mga sundalo ng MILF, kababaihan, kabataan at mga katutubo. The BCTP project has been successful in terms of achieving its intended outcomes. The project has provided transformational aspects in terms of household incomes and also social cohesion and empowerment of the local communities. Hangad ng BCTP na makita ang mga dating kampo ng MILF na maging mapayapa at maunlad na pamayanan. Isang patunay na posibleng magsimulang muli at umangat ang rehiyon ng Bangsamoro. Inutusan ng NAPOLCOM ang mabilisang investigasyon sa kaugnayan umano ng ilang pulis sa pagkawala ng mahigit 100 sabungero. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chair Attorney Rafael Vicente Calinisan, pinaiimbestigahan na ang posibleng sabwatan ng mga pulis at mga kriminal na umano'y pumatay sa mga biktima at itinapon sa Taal Lake. Giit ni Calinisan, kailangan ng administratibong investigasyon para tukuyin kung karapat-dapat pang manatili sa serbisyo ang mga nasasangkot. Anumang mapatunayang lumabag ay maaaring masuspindi o matanggal. Umapela na rin si Calinisan kay alias Totoy, ang whistleblower sa kaso na isumite na ang kanyang reklamo para umusad ang investigasyon. Ang hangad namin ay araw lang matapos na agad ng kaso. Ang direktiba ko nung aking pag-upo ay 60 days, 60, upon the filing of the complaint hanggang sa paglabas ng desisyon. Isusumite na ng Local Water Utilities Administration o LUWA ang resulta ng investigasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y mahinang serbisyo ng Prime Water na pagmamay-ari ng pamilya Villar. Ayon kay LUWA Administrator Jose Salonga, tapos na ang kanilang malawakang pag-aaral at nakitaan ng paglabag
sa mga kontrata, kulang sa investment at supply ng tubig. Base sa mga joint venture agreements at reklamo ng mga residente, nasa 20 hanggang 30 water districts ang nagnanais ng putulin ang kontrata sa Prime Water. Giit ni Salonga, hindi sila makakagalaw agad kung walang legal na batayan, maliban na lang kung ideklarang emergency ang sitwasyon. Samantala, sinabi naman ng Prime Water na handang makipagtulungan ito sa gobyerno. Sa pulsa CCTV ang pagliligtas ng mga pasahero sa kanilang sarili sa sunog sa loob ng Seoul Subway Line 5 na naganap noong May 31. Sa footage na inalabas ng Seoul Southern District Prosecutor's Office, makikitang binuhusan ng isang lalaki ng likido ang sahig ng bagon at punong tren bago sinindihan ito. Makikita rin sa video ang pagtumba ng isang pasaherong tumatakas ilang segundo bago maglagablab ang apoy. Sugatan ng 6 na individual habang wala namang naitalang nasawi sa naturang insidente. Kaya naman nitong Martes, kinasuhan na ng mga otoridad ang 67 anyos na lalaki ng attempted murder at arson. Base sa investigasyon, delusional ang naturang sospek dahil sa divorce ruling na kinahaharap. Samantala, bumagsak ang isang tulay sa isang highway sa Venezuela matapos ang sunod-sunod na malakas na pag-ulan na nagdulot ng matinding baha at pagguho ng lupa sa 5 estado. Kuha sa video ang laki ng pinsala sa naturang highway at epekto ng rumaragas ang tubig baha. Aabot sa mahigit 600 pamilya ang apektado at binigyan ng serbisyong medikal, pagkain at supplies habang inaayos ang mga nasirang infrastruktura. Sa ika-16 na edisyon ng Miss Supranational na gaganapin sa Poland, 3 kandidatang may dugong Pinoy ang kasali na pinakamarami sa kasaysayan ng pageant. Kabilang dito si Tara Valencia ng Pilipinas na tourism graduate mula Baguio City at 3rd runner-up ng Miss Universe Philippines 2024. Kasama rin sa kompetisyon si Ana Valencia Lacrini na dating binibini Pilipinas Globe at 3rd placer sa Miss Globe 2023 na kumakatawan ngayon sa Germany. At ang ikatlong Pinay bet na si Rovelyn Milford ng New Zealand. Nakaantabay ang suporta ng Pilipinas sa posibleng ikalawang panalo sa kasaysayan ng bansa sa ngalan ni Tara matapos ang tagumpay ni Mutia Datul noong 2013. Mapapanood ang pageant sa Miss and Mr. Supranational YouTube channel ngayong Sabado, June 28, 2 a.m. oras sa Pilipinas. So wala na pong tulugan dahil mamaya na pala yan. Good luck and laban Pilipinas! Sa aming pagbabalik, SB19 Pagtatag, the documentary, mapapanood na sa Netflix next month. At Michelle D, naglabas ng bagong Reyna music video para sa Pride Month. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balita A to Z. Good News 18s at sa mga hindi pa nakakapanood ng SB19 Pagtatag the documentary, chance nyo na dahil mapapanood na yan sa Netflix ngayong Hulyo. At Michelle D, naglabas ng bagong Reyna music video para sa Pride Month. Ang iba pang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sa pagtatag na tayo, hindi lang Mahalima sa Netflix. May nakaabang na sorpresa ang Kings of P-pop na SB19 dahil mapapanood na sa streaming platform na Netflix ang documentary na pinamagatang Pagtatag. Ang good news na yan, kumpirmado mismo ng Netflix at SB19 sa kanilang Facebook page, directed by Jed Regala. Tungkol ang pagtatag na documentary sa journey ng SB19 habang humaharap sa pressures ng self-management at global stardom. Matatanda ang unang ipinalabas sa mga sinihan ang pagtatag na documentary nito lamang nakaraang taon na nagkaroon din ng screening sa Hong Kong, Singapore, UAE, United Kingdom at Osaka Asian Film Festival sa Japan.
Nakatakdang ipalabas ang pagtatag sa July 23. Samantala, may inilabas na special version ng Reyna music video si Miss Universe Philippines 2023, Michelle D, na collaboration ng ABS-CBN Music at GMA para sa pagdiriwang ng Pride Month. Very colorful at tila Barbie doll ang peg ni MMD with full of energy. Bukod sa pagiging talent, naging creative producer din si MMD sa paggawa ng kanyang music video. Matatandaang nito lamang Marso nang inilabas ni Michelle D ang kanyang debut single na Reyna sa ilalim ng Star Music. Habang napapanood na ang naturang music video sa ABS-CBN Star Music sa YouTube. Go, Queen MMD! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Pamilyar tayong lahat sa Sinulog Festival sa Cebu. Pero ano itong bagong discovering festival na kung tawagin naman nila ay Hinulog Festival. Narito at panoorin ang nakaka-good vibes na video. So feeling ko hindi naman nasaktan. So sana nga. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwentong pag-ibig o storya at inspirasyon, maging pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa evangelist at civil rights advocate na si Billy Graham. Sabi niya, nakahahawa ang pagkakaroon ng tapang at lakas ng loob at kapag tumayot na nindigan ang isang matapang, sumusunod ang iba. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako po si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam, magandang gabi, Pilipinas. Happy weekend!